Ayan po. At isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga sakit, lahat ng uri ng mabibigat na problema sa buhay. Lahat yan ay mailayo sa inyo, bagkos ang darating sa inyo swerteng walang katapusan. Ayan naman po ang lagi kong sinasabi rito sa ating programa. Ayan po. At ayan po, at ibabalita ko lamang po yung naging kaganapan ng aking birthday kahapon. At hindi ko akalain na susugurin ako ng mga dating ex ko. Imaginin mo, ay actually, wala naman talaga akong handa, kundi sino ba naman ang maghahanda nung nag-iisa ka sa buhay? At wala ka man lang kasama or what? Gaganahan ka ba maghanda? Hindi, kung ano lang yung normal na kinakain ko, yun lang ang nandyan. Nilagang okra, talbos ng talbos ng kangkong, talbos ng kamote, at saka kung ano-ano pa, mga kamote, mga balinghoy, kung ano-ano pa. Yan lang ang nakahain sa akin. At saka mayroon akong paminsan-minsan nagkakapi ako ng barako, at yun lang nakahanda. So hindi ko akalain na susugurin pala ako. Halos tatlong truck po sila, tatlong bus. Hindi ko akalain na gano'n na susugod pala sila rito sa akin. Kaya lang, well, nandun na. Hindi naman ako maka-atras, kaya sabi ko ay sige, punta na lang kayo doon. At total sa atin namang branch yan. At actually po mayroon naman tayong branch ng Jollibee. So binigyan ko lang sila ng coupon. At sabi ko doon lang kayo kumain. So binigyan ko lang sila ng coupon. At yun, doon nga sila. Kasi dito sa akin, lalo na dito sa mismong tinitirahan ko, wala talaga sila makita handa. At sobra ang pagkabigla nila dahil bakit daw ganun lang pala ang aking kinakain. Sabi ko, tama na yung mga drama na yan, sabi kong ganyan. Sabi ko, bakit naman ganyan itsura mo? Sabi kong ganyan, dito ka. Bakit kung naglalakad ka, tagilid ka na? Sagot sa akin ay nung malasing daw yung kanyang boyfriend, yung pinagpalit sa akin, tinadyakan daw siya dito sa tadyang, bali yung tadyang. Kaya kung naglalakad, tagilid na. Yung isa naman, abay nakaluwa na yung mata, na para bang tipong parang hindi na kumakain ng isang taon. Sabi kong ganyan, ano ba na itsura ninyo? So lahat po yung tatlong bus at na sumugod dito sa akin, lahat po talaga yun ay mga ex ko, pero lahat wala po ako nakitaan ng maganda ang itsura. Samantalang mga kanyang, wala po ako naging girlfriend na pangit. Sa totoo lang po, pagkagaganda po ng aking mga girlfriend. At talagang hindi mo matatawaran. Wala talaga kayo masabi talaga. Mga bata na, mga magaganda pa. Pero ito nga, nabigla ako, ang tatanda na ng mukha, na parang mga, sabi ko nga, mga parang isang taon na yata hindi nakakakain. At parang nakaluwa na nga mata, may paubo-ubo pa. Mga ganyan, may television na. Sabi ko, ano ba nangyayari sa inyo? Sabi ko ganyan. At yun nga, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang daing ng mga pinagdaanan nila pagkatapos nilang mga liwa. Ay sabi ko, wag na natin pag-usapan yan, sabi ko ganyan. At yun naman, parte ng buhay yan. At minsan, madalas sa ating buhay,
madalas tayo nagkakamali. Sabi yung ganyan. Kaya move on. Kaya lang sabi yung ganyan, hindi na maibabalik yung mga itsura ninyo. Ang tanging may tutulong ko lang ako sa inyo, kung ano yung makita ninyong pagkain doon, mag-extra kayo, magbalot kayo para pang-uwi ninyo sa inyo. Tapos humirit yung isa. Sabi, Daddy, gusto namin bago kami umalis makahalik man lang sa iyo. Sabi, humirit pa talaga. Ay, sabi ko, yan naman kapwa hindi pa pwede. Sabi ko ganyan. Sige na, Daddy, ikaw naman. Masyado ka naman. Ay, sige, sabi ko ganyan. Sige, pumila kayo. Dito lang ako sa pisngi, pero lalagyan ko ako ng plato. Yung pisngi ko. Sabi ko doon kay sa plato, bumalik. Eh siyempre sabi yung ganyan, alam nyo naman nag-iisa ako sa buhay. Walang meron na ako dito, yung kasama ko dito, yung aso ko. At yun naman yung talented na aso ko, kumakanta yan. At hindi ko lang na-prepare kumakanta yan. So yun ang libangan ko. So sabi ko, kung hahalik kayo, sabi yung ganyan, kailangan may nakatakip sa mukha ko dahil baka mamaya ay kasi pagka ganito mga edad na 177 ko na, alam nyo na yan. So prone na ako ng mga viruses. So madali akong kapitan ng virus kumbaga. So mag-iingat lang ako, sabi yung ganyan. So ngayon, pumayag naman. So yun, kada halik na lang tinatakpan ko ng plato yung mukha ko. Sabi ko, alam ko naman na puro kayo may mga virus na. Kagaya lang kayo ni Risa. Na si Risa na Contavirus, parehas lang kayo may mga virus na yan. Una, nakikita ko sa inyo, talagang kumpirmado na mga virus na kayo. Kaya maganda na yung takpan ko na ng plato yung pisngi ko. At ngayon, tapos yung isa naman, papilay-pilay. Lumapit sa akin, bakit ba sabi yung ganyan? Kasi magkikis nga sa akin. Ano ba nangyari? Ay papaano, Daddy? Dinospordos ba naman ng asawa ko itong itong lulod ko? Kaya ito, basag yung buto. Ay, sabi ko, ano ba yan? Lahat kayo, tingnan niyo mga itsura ninyo. Noong bang tayo, sabi yung ganyan ba mga itsura ninyo? Di ba ang yayabang pa ka ninyo nung tayo? Mayroon pa dyan na akala mo nagmo-model pa. Tingnan ko rito sa isang cellphone na kung para lang po may kayo. Hindi na. May makita lang nyo lang sana. Wala doon sa isang cellphone ko. So, ayan. So, ngayon, sabi ko, ano ba kayo mga kayo? Hindi naman ganyan mga itsura nyo nga, Daddy, sabing ganyan. So, talagang nagkamali din kami. At yun, ikaw na rin may sabi na move on na lang. At tama, sabi ko move on na lang. Tanggapin nyo ang inyong kapalaran. Yun ang kapalaran ninyo eh. Nanloko kayo, iyan ka ako ang kabayaran ng panluloko nyo sa akin. Sige na, sabi ko, isa naman, pumila, kiss ng kiss, yumakap pang, wag ka kaya yakap, sabi yung ganyan. At iwas lang ako sa virus, sabi ko. Hindi ngayon, tapos yung isa, sa madalit salita, inutusan ko na sila doon sa Jollibee. At ayoko na pong sabihin kung saang branch ito, kung aling lugar ito, dahil kasi sinabi ko naman po sa inyo yan na ayaw kong malaman ni Butod na may kung ano pa. Pero ito po ay nag-iisa lang naman po ito na prangkisa ko. Itong ito, pero hindi ko na po sasabihin ko saan lugar ito. So inutusan ko na, humirit pa. Yung isa, Daddy, sabi ganyan, yung arkila namin sa bus, hindi pa namin bayad yan. Sabi ko ganyan, ba't nag-arkila kayo, wala pala kayong pira? Ay alam naman namin na, Daddy, nababayaran mo eh. Sige na, sabi yung ganyan. Madalit salita, ako na rin ang nagbayad ng bus na narkila nila.
So masaya naman, kaya lang parang nalulungkot lang ako dahil yung tipong bang hindi ganun ang mga itsura nila eh. Sa totoo lang, mayroon dyan na parang nakapaling na yung nakaganyan na. Mayroon na isa dyan, nakaganyan na. Yung isa naman nakaganyan na yung mata. Sabi ko mga adik na yata yung hayop nito. So, nakakaawa naman. So sige, sabihin lang doon sa manager ko na kung ano pa yung pwede niyong ibalot, sige balot niya doon. At huwag na kayong dumaan dito, dumiretso na kayong uwi kung saan man kayo uwi. At matutulog na ako dahil yun na naman yun lang ang kaligayahan ko, matulog. Wala naman akong kasama rito, aso lang yung kasama ko rito. Wala akong pamilya dahil magmula nung niloko ninyo ako, ayaw ko na. At tunayan, sabi ko yan, kaalis-alis lang ng yung mga gustong manligaw sa akin, sabi yung ganyan. Pinauwi ko na rin sila at kasi nga ay pangit naman yung paasahin ko sila, sabi yung ganyan. Sa madalit salita, masaya. Sabi ko nga sa inyo, masaya na malungkot dahil wala eh. Pagkagaganda ng mga batang ito, napakaganda, sobra. At one time, pagka na-prepare ko yung mga picture ng iba, ay sus ipapakita ko rito. Ang gaganda talaga, sa totoo lang. Kaya lang, yun nga, yun ang pinili nilang buhay, ay wala tayong magagawa. Bago tayo magtuloy-tuloy pala, doon po sa ako nag-aabang ng mga sinusuot ko. Aywan ko kung papatulan ko pa ba ito, pero nakakapika lang po kasi. Doon sa dating mga komento niya, nakakapika lang. So kaya naman nakita nyo naman pinanay-panay ko na yung pagpapakita rito ng katibayan na mali yung sinasabi niya, nag-iisa lang yung damit ko. At katunayan, sabi ko may mga duplicate kaya yan. At mayroong nag-comment dyan na taga Taiwan. Nag-comment doon daw sa Taiwan, kung bumili daw yung mga inchik doon, yung mga Taiwanese, dusi-dusina na pare-pareho. Kaya parang makita mo, hindi sila nagbibihis. Nag-comment po yan dyan ha. Hindi po ako may sabi niya, nag-comment po yan dyan. So, eksakto po yung sinasabi ko rito. Katunayan ito, yung mga sinuot ko naman nakaraan, may mga duplication, pinakita ko naman po. Ay, ngayon, ipapakita ko lang po. Pero hindi ko alam kung siguro, last na siguro ito, depende kung magko-comment pa itong nag-aabang lagi ng sinusuot ko. Itutuloy-tuloy natin yung pagpapakita sa kanya. Pero kung hindi na magko-comment, stop ko na rin ito. So ngayon, for the last time, ito, kagaya nitong ko, itong suot ko ngayon, ito po, ang duplication yan. Oh, yan. Yan. Pareho pong design yan. Oh, yan. Pareho pong kanyan. Ito, kita nyo naman. Pareho po yan. Ayan, oh. So, yun po yung sinasabi ko. So, kung halimbawa 10 araw ako, sunod-sunod na ito lagi ang susuotin ko, talagang mapapagkamalan nyo na nag-iisa nga lang itong damit ko or t-shirt ko. So, hindi po ganon. So, pinapakita ko lang. Kasi nakakapika rin minsan yung biglang magko-comment dyan na pagkayabang-yabang ko raw, wala naman daw, nag-iisa lang naman daw yung damit ko. Sino ba nagyayabang? Nagyayabang ba ako? Kaya lang ako nagyayabang. Kasi dahil sa inyo. Ngayon, pinakitahan kita, ikaw ang nagsalita na nag-iisa lang yung damit ko. Kaya, ipinakita ko yung katibayan na hindi. Kayabangan na ba ito? Yan, nagpapakita ko ng mga duplication to lahat ng mga t-shirt ko. Hindi kayabangan yon. Pinapatunayan ko lang na mali yung sinasabi mo. Ngayon, nakakapan lang eh. Pagka ginanahan ako, kasi nabanggit din yung mga dati nung nakaniktay ako. Kasi alam naman ngayon, magniniktay-niktay ako, hindi naman formal ngayon kasi holiday naman ngayon.
nung nakaniktay ako, nag-comment din po yan eh. Sa susunod po, papangalanan ko ito. Pag hindi pa tumigil ito, tutusokin ko na rin ang tinggil nito para humaba rin kagaya no, sa tinggil ni Lisa. Ay, hindi raw ako sanay mag-niktay. At parang nanghiram lang daw ako ng niktay. Hindi lang nakakatamad. I-display ko rito kung kaano karami yung niktay ko. Sige, sa susunod pagka, anyway, balik tayo dito sa mga sa madalit salita doon sa mga ex-girlfriend ko ay parang natuwa naman ako na dinalaw nila ako at yung iba nag-iiyakan at yung iba naman ay pilit na pilit yung pagtawa na walang kagana-gana dahil siguro sa hirap ng pinagdadaanan. So mayroon po doon, hindi ko na po sasabihin kung ilan, pero may nakita po ako doon na kailangan ng tulungan na ipakonfine sa ospital dahil kita ko talagang medyo tagilid na. So antimano, pinadala ko na agad sa ospital at para ma-treat, kumbaga, kung makarecover pa siya. Kasi nakita ko masama na ang lagay, kaya marami-rami din po yan. Pinadala ko na lahat sa ospital yun. So, ganun. Sabi ko naman po dati sa inyo, yung dating girlfriend ko na nagkaroon ng TB na confine sa ospital, hanggang umuwi doon sa kanila, 1 linggo lang namatay. Pero pagkatapos ko mabayaran yung sa ospital, yun nga pala, umuwi sa kanilang bahay, 1 linggo lang, yun, patay. O ngayon, ako pa rin ang nagbayad sa pagpapalibing. So, okay lang yun. Dahil, anyway, hindi naman doon dahil sa naging karelasyon ko, magtatanim ako ng sama ng loob. Hindi po ako ganun. Never po ako nagtanim ng sama ng loob. Never. Mapa-ex ko man o sa ibang tao, never po. Kaya lang, minsan nakikita nyo ng gagalaiti ako rito dahil sa kabastusan na po talaga. Yung bang tipong pagka ito ng kababayan ko ang kinanti, or mga kababayan ko, lalo na itong mga mahihirap kong kababayan, tapos lalo pang iniinsulto, doon ako magwawala. Doon ako magmumura, doon ako magagalit. Kagaya nito. Pakita ko lang po una. Para ako. Ito talagang pakiramdam ko. Ang po ito eh. Masyadong matapobre na talaga itong hayop na to. Kaya okay lang sana kung naging matapobre kung lahat ng kayamanan nito ay galing sa kanilang pinaghirapan. Hindi eh. Isa rin po ito sa mga magnanakaw eh. Ito po hindi. Kasi ang nakalagay po rito, huwag nyo kaming utusan. Hindi pala ito. Sige. Sige Ito. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Yan. Kaya nyo kami tinitira. Napakayabang na ni Vilma Santos. Ganun ang sasalitain mo na. Feeling mo nasa taas na talaga kayo. Huwag ganun. Unang-una, galing ka sa pusali. Pangalawa, isa kang burikat. Pangatlo, itong boses mo, ang tansya ko rito, 2 hanggang 3 linggo madidido ka na. Ito, tansya ko itong boses na ito.
mamamatay ka na. Anong mangyayari dyan sa pinagmamalaki mo na sa taas kayo? Babalik ka doon, below ground zero ang paglilibingan sa iyo. Mas mababa ka pa doon sa mga tumitira sa inyo. Oh. Ang yabang mo. Pagkatapos niyan, pag nailibing ka na, hindi ka pa inililibing, may babae na agad tong asawa mo. Sigurado na mauuna ka dito kay Ricto na ungas. Isa rin mayabang tong hayop ito. Mauna ka. Kasi sabi ko yung boses mo, iba ng boses mo. Sabi ko 2 hanggang 3 linggo, mamamatay ka na. Napakayabang mo. Ngayon kung hindi ka pa mamamatay, naku baka maabutan kita, Miss Belma Santos. Sisiguraduhin ko sa inyo, magkakaroon ako ng posisyon. Lilimasin ko lahat yung mga sinasabi mong yaman mo na nasa taas kayo. Lilimasin ko yan, babawiin ko yan. At ipamigay ko doon sa mga mabababang tao na sinasabi mo. Una, kaya ko lilimasin yan dahil galing yan sa pinagtakawan din ng asawa mo at ikaw mismo. Dahil ilang taong ka naging gobernador, ngayon congressman ka na, congresswoman ka na, may mga insertion ka rin. Huwag kang magmalinis, Belma Santos. Ngayon, kahapon na video ko, hinahamon kita. Iharap mo sa akin yung asawa mo. Para gusto ko pa lalo na nasa taas pa lalo kayo. Pag matalo ninyo ako, lalo mas mataas kayo. Hindi na kayo maabot kahit na sino. Kung iposta ninyo lahat yung kayamanan ninyo na galing sa pinagdakawan, imagine mo pag dinobli ko yan. Halimbawa kung mayroon kayong 1 trillion, ay kung dodoblihin ko 2 trillion ang ipaparada ko dyan. Ipoposta ko dyan sa mga kayamanan yung kinulimbat. O malay nyo, matalo ninyo ako, di mas lalong mataas kayo. Di ba? Ang hapan ko lang naman dito, ang challenge ko, iharap ko sa akin itong mayabang mong asawa kasi hindi kita hindi kita mahamon ng patayan kasi babae ka at mamamatay ka na. Itong mayabang mong asawa na si Ricto, ipalaban mo sa akin ng patayan kami. Gagapusin ko pa yung 2 kong kamay. Wala akong gagamitin kamay. Siya, gumamit na siya ng Armalite o ano pa, kahit na kunin niya yung tangke digira ni Kwan, ni Tore. Bagay wala na si Tore ngayon, Kwan na siya. Ano to? Street sweeper na lang or janitor na lang itong si Kwan, Tore. Pumunta ka doon kay Kwan, Browner. Hiramin mo yung tangke digira ni Browner. Iharap po sa akin. Basta ang usapan, 10 segundo lalagutin ko ang hininga mo. Yun lang. Iposta nyo lahat yung maging yung Kwan. Yung kutsara tinidor nyo, iposta nyo. Gusto ko simutan tayo ngayon. Para magkaalaman tayo. Yan ang hamon ko sa inyo. Sa lahat ng mga mayayabang at mga magnanakaw na nagyayabang, ako ang makakatapat ninyo. Huwag ako. Huwag rin yung mga kababayan ko. Ako ang haharap sa inyo. Tandaan niyo yan. Kahit sino sa inyo mga magnanakaw, congressman, senador, sino dyan? Si Lacson? Si Soto? Iharap nyo sa akin yan. Buburahin ko mga mukha ng mga yan. Sige. Lahat na magnanakaw. Si Gadon? Baka pamamagain ko palalo ang ilong niyan. Pagkalaki-laki na nga ng ilong, baka pamamagain ko yung sa kwan. Pamamagitan itong pitikin ko ng pitikin ng ilong hanggang mamagala palalo ang putang ng ilong niyan. Hiyabang-hiyabang. Belma Santos. Kung hindi ko pa alam, isa kang burikat. Ilan yung naging kwan mo? Naging lalaki mo? Bago pa lang doon kay Edgar Mortes, ilan?
Ikaw nakakaalam niya. Ayaw ko ako ang magsalita pa rito. At pagkatapos niyan, nung wala na kayo, ilan yung naging lalaki mo ulit bago mo nakilala si Edo Manzano? Kaya huwag kang buburi-burikat dahil burikat ka. Nung nakarelasyon mo si Edo Manzano, dahil sobrang kalibugan mo nung time na yun, nabuo itong si Lucky. Nabuo, disgrasyang nabuo dahil sobrang liit ng titi ni Edo Manzano. Kaya hiniwalayan mo. Naghanap ka ng malaki. At marami pa yan bago mo nakuha itong si Recto. Nung matanda ka na, hindi mo na kailangan ang buto. Kaya kahit nagatingting din ang mga ote ni Recto na yan, pinagtyagaan mo. Tama ako yun. Sobrang tama. Kaya huwag kang magbalinis. Vilma Santos ka. Na isa kang burikat. Imaginin mo yan. Sabi yan. Titira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Na kaya nyo kami tinitira. Sobrang manglait ito. Pero yung pansinin yung boses, iba na yung boses, parang tunog hukay na. Parang nakatunog na ng yung malalim na hukay na. Kaya sabi ko, anumang oras to mamamatay na to. Masyadong mayabang to. Okay lang sana, sabi ko nga, kung yumaman kayo na talagang galing sa pinaghirapan ninyo. Ayan lang eh. Yung sinasabi ng asawa mo na huwag nyo kaming turuan, pakiusap lang, huwag nyo kaming turuan. Dapat lang nasabihin ni Bongo sa iyo na huwag nyong pakialaman yung PhilHealth niyan. Pero anong ginawa mo? Inilipat mo sa treasury yung pera ng PhilHealth na bali 60 billion. Ngayon, itong sinasabi ni Bangag na isasauli na, hanggang ngayon hindi pa na isasauli. Kaya ikaw Recto, makukulong ka. Kulong ka. Sana nga makulong ka na ngayon kasi unang-una, sabi ko nga, pag ako ang naningil, hindi uso sa akin ang kulong. Maniwala ka sa akin. Mag-isip ka kung anong gagawin ko sa iyo. Parang nakaka-insult to eh na ano ito eh, saan ba yun? Nawapan talaga ako dito. Sobra. Buisit agad. Na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Health klaro eh. Health Yan na. Filipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Oh, yan oh. Kaya bang ng putang ina. Na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Health klaro eh. Health ng Filipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Kaya bang? Na Kaya ba ng putang ina? Ikaw Recto. Ngayon pa lang, tanggapin mo itong hamon ko at ipusta mo lahat ng mga pinagnanakaw mo na yan. Dodoblihin ko, iparada mo lahat yung mga ninakaw na dodoblihin ko. Magkano? Tapos magpatayan tayo.
At sa loob ng 10 segundo, pag hindi ko nilagot, yung buhay mo, talo ako. Yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Ito, yung asawa mo, na burikat na ito, kung ilang utin din ang pinagdaanan nitong hayop na burikat na ito. Pati ako nga yan dati, pinagnanasaan ang hayop na yun. Deserve ninyo ito. Na murahin kayo ng mga buwaka ng ina nyo. Sa totoo lang po, hindi kayo nahiya. Mayroon bang politiko ngayon na kagalang-galang? Mayroon bang politiko ngayon na hindi minumura? For your information, lahat po ng mga politiko ngayon minumura, iniinsulto, pinagtatawanan, at ang tingin namin sa mga putang ng mga politikong ito, mga ibak. Kagaya lang tong Abante na ito. Isa pa tong Abante na ito. Ito pala ang pinakamalaking allocable na binigay ng DPWH diyan sa hayop na Abante na ito. Sarap. Pero ito, din ito. Bagamat malapit na itong hayop to, gusto ko mapadali eh. Mamamatay na rin po itong Abante na ito. At susunod na rin yung kay Akop na hayop. Pare-pareho po ito. Wala na po, hindi na po karespeto ang mga politiko ngayon. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung darating na halalan, pagka makita ninyo dyan na yung alam nyo naman mga kawatan, tiradorin nyo na. Dahil dito, matagal na ako nakaready rito eh. Ang problema nga lang, walang pumunta po rito. Yung mga kawatan na yan, wala pong pumunta rito nung halalan eh. Wala pong naglakas loob dito pumunta. Alam nila na marami akong mga pinakawalang mga kwan dito na titirador sa kanya. At yung ititirador sa kanya, nakababad sa lason ng kwan yun, kubra. Para kahit na makudlitan lang ng kaunti yung balat nila, tigok sila. Ganon din po sa inyo. Kanin nyo yan, banatan nyo, batirin nyo ang ulo niyan. Sabi ko nga, kung hindi ko ibigyan nyo ako ng tip, halimbawa kung alam niyo na pupunta dyan, sige, itong magnanakaw na ako na ito, politikong ito, sabihin nyo sa akin. At akong pupunta dyan at akong titira sa mga hayop na yan. Wala na po eh. Kahit kailan, hindi na po mababago ang utak ng bawat Pilipino na lahat itong mga politikong ito, mga magnanakaw. Ito ang totoong mga nagpapahirap sa inyo. Ito yung mga totoong mga COVID ng lipunan. Ang putang na ito. Anyway, bago po tayo magwakas ay ngayon pong darating na bagong taon, ano po? Ayaw ko pong magsalita sa inyo, ayaw ko pong magbawal sa inyo yung tungkol po ba sa pamahiin na kailangan mayroon daw lahat mga bilog-bilog, yung mga bilog-bilog, mga prutas na mga bilog-bilog o damit na bilog-bilog, mga ganun po ba? At yun ay pangpaswerte. Ang tanong ko lang po doon, so kung ilang taon nyo na po bang ginagawa yan? So bahala kayong sumagot doon. At pangalawang tanong ko, doon sa mga paggagawa ninyo, sinuwerte na nga ba kayo? Iyon ang tanong ko. Okay? Kasi yun ang hindi ba mamatay-matay na kasabihan na basta bagong taon
maghanda lang daw dyan lahat ng bilog-bilog. So, ang tanong ko lang po doon, ilang taon nyo na bang ginagawa yan? At swinerte na ba kayo? Yun lang tanong ko. Ngayon, kung hanggang ngayon ay pinapaniwalaan nyo yun, okay. Wala problema. Wala pa akong sinasabi rito na huwag nyong paniwalaan yun. Dahil ito na po yung nakagisnan ninyo eh. Yan na po yung nakagisnan ninyo. Pero para sa akin po, di ba Noche Buena? Noche Buena ba ang tawag doon sa yung alas 12, yung hating gabi alas 12 na papatak na yung bagong taon? Ano bang tawag doon? Noche Buena ba yan? O sige, ano man tawag doon? Hindi ko alam. Yun, di ba ang nakaugalian ninyo yung magsasalo-salo kayo, yung kung ano man yung mga nakahanda dyan sa lamisa, di ba? Alas 12 kayo magkakainan eh, salubong sa bagong taon, ika nga. Yan po. Ngayon, bago po kayo magkainan, ito lang po sundin niyo. Wala naman po masama. Ito nga ibibigay ko sa inyong dapat ninyong sundin. Kasi unang-una, hindi po ako nagsiselebrate ng birthday ko. Hindi rin po ako nagsiselebrate ng Pasko. Ang talagang pinaglalaanan ko po ng oras ko ay itong bagong taon. Yun po ang talagang pinaglalaanan ko po ng panahon. Yung Pasko, birthday ko, tinatulugan ko lang po yan. Pero itong bagong taon, inaantay ko po talaga ang bagong taon. Ano man po yung handa ninyo. Kahit ano pa yan. Lahat po ng klase ng handa ninyo. Maglagay po kayo doon sa isang platong malaki. Kung halimbawa marami kayong handa, sa isang platong malaki. Bawat handa ninyo, maglagay kayo ng kahit na tigi isang kutsara. May handa kayong adobo, kaldereta, dinuguan, kanin. Ano pa? Prutas, kung ano man yan, lahat ng prutas, humiwa kayo, lagay nyo doon sa isang plato. Pagkatapos yan ay ihain ninyo na with candle, na mayroong kandila plus mayroong isang basong tubig. Ihain ninyo dyan sa isang lamisa. Kung wala kayong lamisa, hindi naman tayo lahat may lamisa. At kung ang handa ninyo balinghoy o kamuti dyan, yun po, ihain ninyo, ilagay ninyo sa isang plato. Kung hindi kayo ng kandila, ilagay nyo sa isang tabi o sa lamisa, sabi ko nga, tubig. At sabihin nyo na ito lang po ang nakayanan kong ihanda sa iyo, Panginoon. Ganun lang. Sana basbasan mo itong handa kong ito para sa iyo. Ganun lang. At sabi ko naman sa inyo, hindi ko po ituturo sa inyo yan kung hindi ko ginagawa. Ginagawa ko po yan. Ganun lang. Taon-taon po ginagawa ko yan. So instead na maghanap ako ng mga maraming bilog-bilog na kahit anong klaseng bilog-bilog na yan, dati po ay yung mga kapitbahay ko, bakit wala kang handa ng mga bilog-bilog bagong taon? Sabi ko, hindi ako yan ang pinaniniwalaan ko. Kaya sa pool, hindi ako naghanda ng bilog-bilog. Pero bakit tuloy-tuloy ang blessings na binibigay sa akin ng ating Panginoon? Kaya ang tanong ko nga kanina sa inyo,
Gaano nyo ba katagal ng ginagawa yung maghahanda ng bilog-bilog? At doon ba sa ilang taon ninyong paghahanda ng bilog-bilog, swinerte na ba kayo? Yun lang tanong ko. Wala nang iba. Sana maintindihan ninyo. Yun po, yung akin lang ituturo sa inyo. First time yung marinig sa akin to. At kaya kasabi ko nga po sa inyo, lahat po kasi ng mga subscriber ko, mahal ko. Kaya lahat naman po kung ano yung ginagawa ko, yun din po ang itinuturo ko sa inyo. Kasi alam ko na yung mga ginagawa ko, alam kong pinagpapala at kinakasihan ako ng ating Panginoon. Kaya ko naman itinuturo sa inyo at maging kayo ay kasihan din at pagpapalain din ng ating Panginoon. Hainan ninyo. Maghain kayo para sa Kanya. Hindi yung mag-aabuloy kayo sa mga putang inang mga pare na ito, ng mga manyak na mga adik pa. Yan po ang gagawin ninyo. Sarili ninyo. Hindi kailangan sa magpapabasbas ka sa mga hayop ng mga pare na ito. Mga demonyo po yan. Kaya po, itinuturo ko sa inyo ito dahil bakit? Ang tanong ko lang sana sa inyo, kung hindi sana napatunayan ko sa sarili ko, ay di wala akong dapat ituro. Sasabihin nyo sa akin ngayon, bakit? Naghahain ka taon-taon, bakit mukha ka pa rin kwan? Patay gutom. Pwede nyo ibalik sa akin yan eh. Oh. Sino ba yung mag-aakala sinasabi ko ulit-ulit? Yung pagiging patay gutom ko at pagiging hampas lupa ko na dinanas ko dyan sa Metro Manila no nag-stowaway ako. Walang wala, as in walang wala ako. Ngayon, malalaman ninyo, mayroon pala akong franchise ng Jollibee at saka yung mga iba pa. Sige nga. Yung galing sa kwan. Yung galing sa pinaka hampas lupa at pinakapatay gutom, ako yun. Hindi ko po itinatanggi yun. At proud po ako na magsabi na pinagdaanan ko ang ganyang kahirapan. Ayaw ko po maging hipokrito rito na magyayaman-yamanan na wala naman. Na pinagdaanan ko naman talaga yung pagiging hampas lupa. Mas masarap pakinggan yung ikaw ay naging hampas lupa at patay gutom na kinasihan ka ng ating Panginoon kisa naman yumaman ka na galing sa nakaw. Yun lamang po ang masasabi ko. Sana po ay makatulong sa inyo. Sabi ko naman pa ulit-ulit ko sinasabi, wala pong masama ang sumunod. Unang-una, wala naman po kayong binabayaran sa akin. Hindi po ako naniningil dito para turuan ko kayo ng mga ganyan. Maano ba namang maghain kayo? Speaking of hain, doon sa mga OFW natin, baka magtanong na naman kung ano susundin, kung bagong taon dito or bagong taon doon sa kanila. Diyan na po sa inyo, kung saan man po kayo sulok ng daigdig na roon. Kung ano po yung oras ng bagong taon nyo, yun po ang sundin ninyo. Maghain lang din po kayo. At pagkatapos nyo pong ihain, di ba na hinain ninyo yan? Kung ang tanong ninyo, pagkatapos doon, ay anong gagawin namin? Doon sa hinain namin. Yun ang tanong di ba? Ilagay nyo po sa isang lalagyanan lang. At kung mayroon po kayong time, halimbawa kung dyan sa lugar ninyo ay mayroong lupa, ibaon po ninyo. Ibaon po ninyo. Yung halimbawa nilagay nyo sa isang lalagyanan, Tupperware man yan o ano pa. Pagkatapos po niyan, na bagong taon, ibaon po ninyo sa lupa. Huwag na huwag po ninyong ilalagay sa basurahan. Huwag. Kaya lang, ang tanong na naman dito ngayon, papaano yung walang lupa? Siyempre, sa abroad nga naman, palagay ko walang lupa. Pero, gumawa po kayo ng paraan. Kung halimbawa saan may malapit na may lupa,
Hindi naman talaga yung ibaon ninyo malalim na malalim. Ibaon nyo lang po. Kumuha lang kayo ng ano yun, trowel. Ihukay nyo lang tapos matakpan lang po ng kaunti. Yun. Okay na po yan. Siyempre sabay doon ng bulong na thank you Lord. Dahil hinain mo sa kanya yun eh. Di ba? Hinain mo sa kanya yan. So, nung kinuha mo, ibabaon mo lang sa lupa at pagka tinatabunan mo na thank you Lord. Ganun lang. Mararamdaman ninyo yung mga kaibigan. Gagaan ang pakiramdam mo. Hindi ko po ituturo sa inyo ito kung hindi mismo ginagawa po. Kaya ako po itinturo yan. Ulitin ko lang po sa lahat po ng mga subscriber ko kasi mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po.